dear beloved, Boss Mike Cervera. Yari, mga kababayan ko, si Sarah, may tumistigo. Alam nyo na siguro yun, ano? May tumistigong bilanggo. Natalakay natin to eh. Yung si Meme Pebbles, oo, yung nagbunyag. Sino nakapanood nun? Yung si Meme Pebbles, sinabi, etong si Sarah may dinadalaw na isang nagngangalang Ramil sa kulungan. Oo. Boss Mike, wag ka na mag-shade. Di namin nakikita yung kapugian mo. Oo. Pero sa sa Bingador mamaya, naka-shade tayo, Diba? Oo, yun nga, nabiting kayo. Nako, eto na. Nabiting nga kayo noon kay Meme Pebbles. Yung si Sarah, dumadalaw sa bilangguan. Ganito pala yun. Kukwento ko muna. Hala ka, naku, Diyos ko. Di umano. Chismoso yung peg ko. Wait, hindi na vlogger to Hindi na vlogger. Chismoso na tayo. Eto na nga, oo. Di umano. ang hirap maging chismosong vlogger ang peg ko nito Wait lang, para sa inyo gagawin ko Bebelo lang ako, wait lang. Putik na yan. Parang chismosong vlogger ang peg ko eh. Wait. So, eto na nga. Eto na. Di umano, yung yung asawa daw ni Buday. Oo, yung asawa daw ni Buday, grabe, talagang kaya pala sila nag-aaway lagi. Kaya pala, di ba nagkaroon ng laslas sa leeg? Ngayon, mga kababayan ko, ganito daw. Kung naalala nyo yung mga magnetic lifter noon na biglang nawala yung laman ng mga shabu, at yung madalas daw na talagang nagpapasok sila, palakad daw ng asawa. Oo, palakad daw ng asawa. Asawa daw ni Buday. Ayon sa Tapos eto na. Nako, eto matindi. Eto na matindi, mga kababayan. Eto pa. Kaya pala nakulong si Manong Ramil na laging dinadalaw ni Buday. Mga kababayan, ang kaso nangidnap. Nangidnap daw, mga kababayan ko. Nangidnap, alaka. Oo. So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Ang kaso, kidnapping daw. Tapos eto pa, mga kababayan. Maikukonekta kasi. Oo. Kailangan, nung panahon ni Digong, na kailangan malinis yung kanilang pangalan, pamilya nila, di ba? Oo, eto, makinig kayo. Makinig. Marites Musni, parang ako ikaw. Eto na. Diba? Ang naging kaso, nung si Kuyang Ramil ay kidnapping. Kung natatandaan nyo, yung isang testigo na biglang nakulong, tandaan nyo ba? Yung Taguba? Sino nakakatanda? Doon kay Taguba, yung tumistigo, medyo bata-bata pa. Oo. Sino? Sino? Yung Taguba, biglang inamin lahat. Oo. Isinalo lahat yung kasalanan ng mga Duterte daw.
Laka. La. Oo, biglang sinalo daw yung kasalanan nung asawa ni Buday netong si Taguba. Kaya nagulat nga sila nagulat daw po di umano itong mga tao. Naku, mga kababayan ko, oo, grabe. Ang nangyari mga kababayan ko, eto sabi ng ating chismosong palaka, kinidnap daw yung isang membro ng pamilya ni Taguba. Nakaw! Para aminin, kung hindi daw aamin ang Taguba, matetigay bambang daw yun. Sabi, no? Tindi nila, no? Oo. Ang tindi nila, mga kababayan ko. Siyempre, anong gagawin mo? Kung matetegi bambam, yung isang membro ng pamilya mo, malay mo, yung tatay, yung nanay, yung asawa, yung anak, yung kabit. Boss Mike, ba't kasama yung kabit? Eh bakit? Minsan mahal din naman ng lalaki yung kabit niya. Diba? Oo. Yung iba nga dyan nagtitip ng 250 hanggang 300 sa kabit Diba? Malay nyo. Malay ba natin, diba? Malay mo, yung kabit pala yung kinidnap. Wala mahal niya di ba? Wala tayong magagawa. Ano? Siyempre kailangan haluan natin to ng medyo nako, ewan ko. Eto na, mga kababayan ko. Eto na ngayon. Kung i-connect ako daw, mga kababayan, ayon sa ating panaginip na nagkwento sa atin. Sa ating source, sa ating panaginip na Pink Palaka, mga kababayan, i-connecta mo. Ano ang kaso nung Ramil kaya siya nakulong? At ano naman ang dahilan kung bakit bumaliktad si Taguba kinidnap daw yung isang membro ng pamilya. Parang merong may connection Yung isa nangidnap, yung isa yung isa nangidnap, ang kaso, yung isa umamin kasi kinidnap daw yung pamilya. Lintikan na yan, mga kababayan ko. Lintikan na yan. Bobo na lang ang hindi makakaunawa niyan. Diba? Tama ba? Ano na? Grabe, no? Tindi nila. Matindi talaga. Yan, eto na nga. Eto, mga kababayan ko. Yan, dali. Yan. Pakita mo, Boss Mike. Eto na. Sabi ni Fiscal AJ, ito po yung nilampaso si Libayan. Ito, si Fiscal, yung pong lumampaso kay Libayan na mahilig maghamon ng debate. Ayan, kinawawa lang ho ni EJ, ni Fiscal EJ. Ito na, mga kababayan ko, sabi rito, Billionaire News Channel, through Dexter Ganibe reports that Ramil Lagunoy Madriaga, a security officer, has executed an affidavit, English, Boss Mike, tagging Sarah and Mans Carpio as the brains behind the 1.6 tons of shabu hidden in magnetic lifter.
Duterte drug lords. Di ba matagal na nga nating binabagayan? Ang tagal-tagal na natin yung binabaga ka-aroba. O Kininada. Matagal na nating sinasabi na ang mga Duterte ang drug lord. Ay, kariya! Ay, kariya! Nanggigigil na naman ako eh. Kaya kapag ka nawala na ako sa channel na ito, nandun na lang ako sa Bingador, ano? Ha? Wala na. Hayaan nyo na, mga kababayan ko. Computin nyo ngayon yan. 1.6 tons of shabu. Grabe. Oo, 1 tonelada at 6 na punto. Grabe, no? Ang tindi ng mga Duterte tapos binibintang kay Pangulo. Wala naman silang ebidensya, ano? Di ba? Kayo, mga kababayan ko, kayo. Kaya galit na galit sila kay Trillanes. Galit na galit sila kay Trillanes. Ang kakapal ng mga muka. Yan, mga kababayan, eto na. Para mas maliwanag po sa inyo. Ayan po ayon po yan kay Jesus Palsis. Ang piskal, ang piskal na lumampasyo kay Libayan. Yan yun. Ay, kariya! Ay, kariya! Yan yun, ito na mga kababayan ko. Ayon sa report, ng politiko, Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at Nako. drug lords si VP Sara. Ala. Ang kontrobersyal na mga magnetic lifter Nako. na ginamit sa pagsmuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones, Nako. itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Agoy! Narito ang ating exclusive Politico Update. Grabe, no? Grabe, mga kababayan, no? Itinuro na ho nung Ramil. Madriaga, El Madriaga, ito hong asawa ni Sara mismo, Sara Duterte. Inayo. Ay, kariya! Ang kakapal ng mga mukha nito, mga masasamang tao. Alam niyo, mga kababayan, hindi ko kinukonsinte yung pambabae. Pero mga kababayan, yung pambabae, parang minsan normal na lang sa mga lalaking maraming pera yan eh. Hindi ko kinukunsi ang mga inang-inang yan Oo. Okay lang mambabae kayo kung wala kayong mga asawa, wala kayong jowa, ganon. Wala kayong live-in partner, ganon Diba? Masama pa rin yun. Mga kababayan, may uunawaan ko pa. Kung ikaw nang bababae, ganun. Dahil siguro yung jowa mo, amoy pindangga. Kasi, alam nyo, minsan hindi ko rin naman masisisi yung mga lalaki kung bakit naghahanap ng iba Bakit? Darating yung asawa nyo, amoy daing kayo. Diba? Amoy patis. Putik na yan. Baka naman pwede namang isingit ninyo. Pag malapit nang umuwi yung mga asawa ninyo, digos kayo na. Kaw-kaw kayo mabasit Ay, kariya! Diba? Kininana. Ay, naapo. Kasi sumampot nila kayo, namampot kayo. Okay. So sumampot nila kayo naman di panggalatok mo, agay latay ampot mo ay. Agay lay banget to agay. Putik na yan. Mga kababayan ko Pero ito hindi ko maunawaan kung bakit ang ginagawa nila, mga kababayan ko, ay yung droga na sumisira sa isipan, kinabukasan ng mga
kabataan. Tayo kaya. Di ba? Di ba? Tama ba? Mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Yung ginagawa na di umano, ng pamilyang Duterte at pamilya ni Sara mismo at di umano yung asawa niya mismo, mga kababayan, nagpaparating na ng siyandamakmak na droga. Hindi ko na lubos maisip kung bakit. Di ba? Kaya nga mga kababayan ko, yung babae, yung mister nyo, mauunawaan ko pa yan Pero kung nakita ko naman kayo na mabango naman kayo at inaayos nyo naman yung sarili nyo, siguro hindi ko maunawaan yung mga jowa at asawa nyo. Di ba? Baka sabihin ko, nako pagka ganyan yung asawa mo, iwan mo na lang. Tayo kaya. At kapag kaganyan yung jowa mo, nako, iwan mo na lang. Tayo kaya. Mas deserve mo yung katulad ni Mike Cervera. Tayo kaya. Di ba? Yun ang sasabihin ko. Ado makaawa mo Madam Evangeline Camilosa niya. Ado makaawa. Putik na yan mga kababayan ko Di ba? Hindi nyo deserve yan. Yung ganyan, ng bababae. Yung mga asawa ninyo, sa kabila ng lahat, ginagawa ninyo para sa kanila. Asikasuhin nyo yung mga anak nyo. Asikasuhin nyo siya. Tapos gaganyan pa, mambababae, iwan nyo na. Deserve nyo yung katulad ni Mike Cervera. Tayo kaya. Diba? Yun. Eto na. Ito na yung hindi natin maintindihan talaga. Ilang yan. Biruin ninyo. 1.6 tons na shabu. Mga kababayan, ini-issue ngayon at tinuturo ngayon ang asawa ni Sara Duterte. Tayo kaya. Ito na. Hawak ngayon ng Abante at Bilyonaryo News Channel ang Nako. kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng Nako. isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos Nako. kung matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Alaka. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad Nako. na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga Nako. taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Alaka! Ani Domingo. Naku, buti pa si Ani Domingo. Gwapong-gwapong katulad ko. Ganyan dapat. Thank you naman. Bakit hindi kayo magpa-member lahat? Napakamura lang naman yan. Mura lang yan. Mas mahal pa nga yung mga pinapalipad nila Maring Leia Yung mga pinapalipad nila Marites Musni. Ito. Sabi rito, Bossing Mike, mag-request kaming mga fans nyo na magsama-sama ang UTW, MJ, 14 Vloggers bago makulong si Kulaong. Okay ba sa'yo? Oo! Oo naman. Lahat naman sa akin, welcome Di ba ayan tingnan nyo. Sige na Thank you naman, Ani Domingo. Eto na Tingnan nyo yung mukha ni Sara. Kulang na lang yung mga shabu sa mukha niya isiksik, Eto na. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay BP Sara. Hala ka. And nagwo-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob. Kaya Hala ka. talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami Ah. para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya Nako. para masabi niya yung nalalaman niya. Hala ka. Delikado na yan, mga kababayan ko. Baka ipatodas na yan, si Ramil. Baka ipatodas na yan. Biruin ninyo, mga kababayan. Bakit dumadalaw ka? Nabubutan ka ba? Natatakot ka ba?
Ha? Naninervyos na ba si Sarah? Ha? Oh, kita nyo. Grabe, ano? Grabe, mga kababayan ko. I-connecta nyo ngayon dun sa chismis na pinarating ko sa inyo. Ha? Ano nyo, i-connecta ninyo. Si Aichang nagre-reklamo na, wag na nga tayong magtuloy rito. Ay, kaya. Ayaw ko talaga yung nagre-reklamo si Aichang eh. Biruin mo naman, 1.7, magta-3,000 na tayo rito. Tapos yung nagla-like sa inyo, wala pang 300. Naku, mga kababayan ko. Eto na, tawa ka lang ng tawa, Myron Tomas. Pag-like mo sila. Eto na, mga kababayan ko. Eto ha. Nagdidelikado ang buhay nung si Manong Ramil. Oo, delikado yan. Baka mamaya mga kababayan ko sa loob mismo ng kulungan, nako! Baka, nako, ilipas pati biyag na po. Baka no, nako, gutunday, nako! Diba? Baka pigtasin na po yung leg niyan. Oo. Diba? Oh, nako, ewan ko na mga kababayan ko. Sige, kuyang, tuloy. Grabe si Sarah, no? Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping. Ay! Kita nyo? Tama! Tama yung chismis natin, mga kababayan ko. Tama! Hindi ko pa kasi napapanood yung mga pinipresent dito. Paggising ko, walang mumog, walang toothbrush, walang hilamos. Opo, live. Hindi, mali. Oo, natutulog pa ako. Gigisingin ako ni Jojo. Hoy, live mo. Hoy, nandun na kaming lahat. Paano ka pa makakapag-toothbrush, hilamos? Wala na, dire-diretso na. Okay. Kita nyo ha. Ayan mga kababayan ko, anong kaso? Eto ha. Eto, anong kaso, Boss Mike? Lagot na. Laman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos Nako! siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping. Halakat! Nakita nyo? Tama yung chismis sa atin ni Pink Palaka. Ang kaso daw talaga nito, kidnapping, mga kababayan ko. Allah! Tama. Tama ba, Joseph Machete? Ha? Tama? Yari kayo. Yari ito. Yari. Oo. Ha? Tumutugma yung chismosong Palaka. Sa kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Nako. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte. At Nako. nang manalong Pangulo si Nooy Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Nako, ayan na. Oo. Pumasok pala siya 2016, election. Kay Digong. Oo, nagbibigay daw siya ng mga impormasyon sa mga double barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, Nako po. National Security Council, Grabe. PSAF, at sa PSG. Nako, grabe. Ang dami palang pinasukan nito. Puro sa mga, lugar ng mga, mga unipermado. Eto na. Jason Maro, mag-like muna kayo. 2018, nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. Nako. Batayan niya sa utos ni Nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president. At Nako. ang pondo na ginagamit o mano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Grabe, mga kababayan ko. Grabe. Matindi to. Yung ginagamit nila, mga kababayan, sa mga propaganda nila, ay galing daw ho sa pogo at sa mga drug dealer. Ang tindi mo, Sara. El Capa. Di ba may El Chapo?
O, eto naman si Sara, El Chopa. Di ba no? Sino nakakaalam mo nung El Chapo? El Chapo! Yung El Chapo, sino nakakaalam? Kung may El Chapo, mayroon ding El Chopa. Oo. Si Sara ang El Chopa ng Pilipinas. Alam nyo na, kilala nyo yung El Chapo? Yan, sa Netflix, nandoon yun. El Chapo. Oo. Saan nyo? Mexico. Dito naman, sa atin, El Chopa. Sino yun? El Chopa. Di si Sara. Grabe, no? Ang tindi, mga kababayan nito. Nakakasyak. Oo. Nakakasyak, ano? Di ba? Eva Sales. Alam mo na. Alam mo na, kilala mo na kung sino si El Chapo. Meron din tayo, wag kang magalala. Hindi papatalo. Yung si Sara, siya ang El Chopa ng Pilipinas. Patay ka na! Grabe, no? May El Chopa tayo. Eto na. Babae. Grabe ka naman, Dictos. Kung babae, La Chopa. Grabe, matakaw nga yan eh. Baka mamaya marami. Ang dami, ano. Ayan na, mga kababayan, meron na tayong bagong, bansag, El Chopa, El Chopa. Kung may El Chapo, may El Chopa tayo. Ang pondo na ginagamit o mano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug Grabe. dealer. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Grabe, talaga naman. Kaya naman pala. Grabe yung mga pondo nila, mga kababayan. Grabe, no? Ang tindi ni Sara. Kaya pala yung mukha niya, kahit na maging presidente ng impyerno, okay lang siya. Di ba? Buti pa si Ninong Martin nyo. Nandito si Jayjay, Dito si Jayjay. Buti pa si Ninong Martin nyo. Inaakusahan lang na nagnanakaw sa pondo ng bayan. Di ba? Jojo Chavez, Buti pa yung dalawa, sino? Si Jojo Chavez, si Jojo Chavez tsaka si Jayjay Sales, Mga mga panatiko ng Martinico. Buti pa yun eh. Nangungupit lang sa pondo ng bayan eh. Ito matindi ho eh. Matindi po ito, mga kababayan. Sobra ang tindi. Pero wag kayo masama pa rin ang magnakaw sa pera sa pondo ng bayan. Tandaan niyo yan. Masama pa rin yan. Our beloved Boss Mike Cervera.